Welcome naman sa may another YouTube channel natin mga ka-acid. Andito naman ako si Orly Noy Noy Noy. Sana mga ka-acid, nasa mabuti po tayong kalagayan ngayon. Sa panahon ngayon, itong acid reflux na nagpapahirap sa katawan natin. Kaya tayo nagagalit, mainitin ang ulo, sumasakit yung buong katawan natin, hirap maghinga, tapos stress. Sa sobrang stress, nagkakaroon tayo ng anxiety. Kaya mahirap ang mayroong sakit na ganito. Pero ito maka-acid, itong sakit na to, hindi naman ito delikado. Bali, ano lang ito, acid lang na lumalabas sa katawan natin. Kasi pag lumalabas yung acid sa katawan natin, doon na nagre-react yung ano natin, katawan na para tayong minsan na mamanhid yung katawan natin. Tapos sumasakit yung iba't ibang katawan natin. Minsan kunting kain lang natin para tayong akala mo atakin sa puso, kaya sobrang payat yung iba dahil wala na masyadong umiwas na sa pagkain dahil takot na kumakain. Hindi po, mali po yan. Dapat kain po tayo sa tamang oras. Tapos yung kinakain natin, yung tama lang, yung hindi maramihan, hindi din tayo masyadong busog, yung tama-tama lang. At saka yung pagkain natin dapat masustansya na po, hindi yung panay kain ka ng kain ng kahit anong kinakain. Hindi po dapat nag-ano tayo sa ano natin, nag-lifestyle na pagkain, yung mga masustansyang pagkain katulad ng gulay, isda, manok, saging, pipino, kamuti, itlog. Yan yung palaging kain natin kasi may mga ano yan, may mga potassium yan. Kasi pag dito kumakain ng mga potassium, yung katawan natin walang lakas yan. Kasi dati hindi ako kumakain ng mga ganyan. Yung kinakain ko lang baboy, mga uminom ng Coke, Supremes, Cobra. Yan. Wala akong patawad sa mga pagkain yan. Basta mayroon dyan, kinakain ko. Tapos dami kong kinakain ng kanin. Kaya nagkaroon ako ng yung parang yung pagkain mo parang yung dito pagkain mo parang ibalik. Yan, parang ibalik niya ganun pa, tapos maasim. Diyan mag-umpisa yan. Tapos sunod yung sakit ng ulo mo, mata mo, yun. Tainga mo, katawan dito lahat yan. Dami mo naman na di mo alam kasi yung dati kasi akala ko cancer na to sa katawan to. Kaya sa isip ko, gusto ko na doon na lang palagi ako sa doktor, doon na ako sa ospital palagi magtambay kasi gusto ko na pag inatake ako, may doktor na magano sa akin. Yun ang ano ko dati. Kiramdam ko dahil sobra ko ng payat, tapos maka-acid, yung maglakad lang ako maka-acid. Nako, halos yung tuhod ko manginginig yan. Wala na akong lakas, yung katawan ko gumaganyan-ganyan na yan. Wala na akong lakas niyan maka-acid, pero yung inspirasyon ko noon, yung may anak kasi ako, yung maliit. Bakit ako? Kaya yun ang inspirasyon ko, pati yung pamilya ko na kahit may sakit ako kumaka-acid, hindi ako sumusuko. Hindi pala kasama asawa? Hindi ako sumusuko sa mga sakit na yun kasi kailangan kong kumita ng pera. Kasi pag wala kasi akong trabaho, kakain ng anak ko, pamilya ko? Wala, diba? Kaya kahit nahihilo ako, wala akong lakas, yung tuhod ko nanginginig na ako. Tapos pag maglakad ako, parang yung lupa parang gumagalaw na yan, maka-acid. Pagkatapos
doon ako pag kahit magtrabaho ako, wala, hilong-hilo talaga ako. Tapos mabilis akong hiningal, pero binaliwala ko lang yun. Kasi pagdating maghapon, okay naman, pag uwi ko, okay na. Kaso lang, pag uwi ko paggabi, doon ako makasid na ako makatulog kasi nga, iba't iba na yung pakiramdam ko, lalo na pag magising ako madaling araw na. Doon na ako atakihin yan, tapos mahihilo ka pa. Walang lakas. Kaya nga pag ako makasid, paglabas ko ng bahay, iba na yung pakiramdam ko kasi natatakot na ako paglabas mo pa lang, baka ano na mangyari sa labas, walang tutulong. Yun ang sa isip ko lang yun. Pero pag nakalabas na, totoo naman nahihilo ka, wala kang lakas, pero hindi ka naman inaatake. Kaya ganun mga ka-acid, pag may naramdaman, pag naramdaman nyo yung ganun, huwag po tayong matakot kasi ang nangyari kasi sa ganyan, sa isip lang po natin yan yung mga takot, pero sa totoo hindi naman nangyayari yan. Ikaw, subukan mo mga ka-acid na gusto mong mag-exercise, pero paglabas mo pa lang, parang gusto mong bumalik dahil ayaw mong lumayo, baka atakihin ka. Hindi, subukan mo lang yun, takot lang yun, pero pag sinubukan mo yun, huwag andong ka na, kaya mo yun. Kaya yung mga kinakatakutan mo mga ka-acid, dapat ilaban mo dapat yun. Ituloy mo, huwag kang matakot. Kasi diyan ka gagaling yan. Kasi pag diyan ka lang sa bahay, mas lalong lumala yung sakit mo kasi iniisip mo palagi yung mga naramdaman mo. Yun na lang pag iniisip, kaya doon ka nagkaroon ng stress. Pag alam mo na yung stress, hirap labanan yan, lalo na pag wala kang kausap. Kaya mas maganda, lumalabas ka para marami kang makikita kahit saan kang punta. Huwag kang matakot mga ka-acid. Laban lang mga ka-acid. Yan lang ang masasabi ko sa inyo mga ka-acid. Huwag kayong matakot na gawin yung yung ginagawa nyo dati. Gawin yung normal lang. Huwag kayong matakot. Ganyan ang buhay natin. Wala tayong magagawa niyan. Doktor, hindi kapagalingin ng doktor yan. Sa sakit na yan. Kundi ikaw lang sa sarili mo. Kasi ang doktor, nagbibigay lang ng gamot yan. Ang ibig sabihin, gamot, pampakalma lang yan sa'yo, pero hindi ka talaga pinagaling sa gamot na yun. Paano pag wala na yung gamot? Gagaling ka sa gamot dahil sa isip mo kasi, gagaling na ako kasi may gamot na. Doon ka gagaling ka sa isip mo, gagaling ka. Pero, pag wala ng gamot, doon ka naman natatakot. Nininervous ka na naman ulit. Kaya mga ka-acid, gawin mo lang normal mo lang yung katawan mo. Huwag kang matakot. Ganun lang naman yun. Sige mga ka-acid, hanggang dito na mga ka-acid. Sana mag-ingat kayo palagi. At huwag kayong magsawa panood sa video ko. Kasi walang ibang tutulong sa inyo kundi ako lamang. Dahil galing ako dyan sa sakit na yan. So huwag kayong matakot. Maraming salamat mga ka-acid.